Kung akala mo kung sino kang makaakusa, mayroong usapan daw si Diskaya at si Senator Marcoleta, di dapat sinabi mo, ano yung usapan? Sabi mo yung usapan, ano pinag-usapan? Sige nga, hinahamon ka namin. Ikaw, Muntulpo, Boy Black Eye. Sabi mo nga, ano ang pinag-usapan? Who gave you the order? I take my orders from the Chief of the Philippine National Police. So, Chief PNP. Ang ano po namin is really to assist ang PCTC po. Kaya nga. PCTC, did you or did you not give the order to General Marbil? No. No. So, General Marbil, are you lying? Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Jazz Vlog. Rekta na kagad tayo mga kababayan. Marami tayong pag-uusapan ngayon. Uunahin na po natin yung naging dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng mga kaguluhan ngayon, mga hindi pagkakaunawaan, mga matinding alitan, at matinding pag-aawayan ng mga namiminuno sa atin at nadadamay pati ang ating mga kababayan. Pangalawa mga kababayan ay pag-uusapan natin yung kumakalat sa social media na mga litrato di umano na meron daw isasagawang pagkilos ang isang religious group, hindi pinangalanan, pero ipapakita namin yung mga kumakalat na litrato sa social media para nang sa ganun ay magkaroon po kayo ng kabatiran mga kababayan. Pagkatapos ay pag-uusapan din natin ngayon mga kababayan yung damdamin, reaksyon ng ating mga kababayan sa nakaraang pagpapalit ng liderato sa Senado na inaangkin na nitong Gatchalian Bloc na sila di umano ang majority ngayon, mga kababayan. Ano ba ang totoong damdamin, yung totoong nararamdaman, reaksyon ng ating mga kababayan tungkol dyan sa pagpapalit ng liderato, lalong-lalo na itong si Senate Pro Tempore na si Senator Win Gatchalian at acting Senate President daw na si Win Gatchalian. Ano ba damdamin ng mga tao tungkol dyan, mga kababayan? Yan ang mga pag-uusapan natin. At pag-uusapan din natin, mga kababayan, yung pagbira ni Ginoong Muntulpo kay Senator Dante Marcoleta, mga kababayan. Yan ang mga inihanda nating mga topic na ating tatalakayin ngayong araw na ito, mga kababayan. Kaya kung kayo po ay bago pa lang, ngayon lang po nakasilip sa ating munting programa, mangyari po na mag-like, mag-share, at isubscribe na rin ang ating munting channel. Meron po kayong makikitang notification bell dyan, pakipindot nyo na rin para updated po kayo sa mga videos na i-upload natin sa mga susunod na mga pagkakataon. Yan na! Hindi na natin patatagalin to mga kababayan. Unahin natin itong video ito na siyang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng matinding hindi pagkakaunawaan, awayan, alitan, patutsadahan, pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi, hindi lang ng ating mga kababayan, kundi lalong-lalo na ang mga namiminuno sa ating bansa. Ito, panoorin natin. Nakulong. Who gave you the order? I take my orders from the Chief of the Philippine National Police. So, Chief PNP. Ang ano po namin is really to assist ang PCTC po. Kaya nga. PCTC, did you or did you not give the order to General Marbil? No. No. So, General Marbil, are you lying? General Torre, may violation ho ba sa arrest ni former President Duterte? No, sir. Any person arrested or detained or shall be allowed visits by or conference with any member of the immediate family or any medical doctor or priest, minister
chosen by him. I saw the video, sir. President Duterte was asking for his own doctors. Sir, we have substantial doctor. Ang sabi kasi dito, his choice, hindi nyo choice. I saw the video wherein you're saying 2-star, ako na nagdedesisyon, I will not allow VP Sara in. Tama? Yes, sir. Hindi ba siya anak? Nung nakita ko tong batas na to, nakalagay, pag anak, you cannot stop them. Yun na mga kababayan, yun yung video na naging dahilan, naging punot dulo ng lahat-lahat ng mga nangyayaring kaguluhan ngayon sa ating bansa. Nakakalungkot mga kababayan. Opo, nakakalungkot dahil sa nangyari na yan, mga kababayan, nagkaroon ng pagkawatak-watak, hindi pagkakaunawan ng mga namiminuno, pati na po ng ating mga kababayan na dadamay na dahil sa pangyayari na yan, mga kababayan. Alam nating lahat kung ano po ang tunay na nangyari, kung ano po talaga ang tunay na dahilan kung bakit dinala si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa dahig, mga kababayan. Hindi na natin pag-uusapan ang tungkol sa bagay na yan sapagkat tapos na yan, mga kababayan. Nandito tayo ngayon sa kasalukuyan. Nagkakaroon ng matinding hidwaan itong mga namiminuno sa atin, hindi lamang sa Kongreso, sa Kamara, sa House of Representatives, kundi maging sa Senado, mga kababayan. At yan ay isang nakakalungkot na pangyayari, mga kababayan. Bakit nakakalungkot? Tawa yung napindot ko. Dapat ganito. Oo, ganyan. So, mga kababayan, antabayanan nyo po yung ating mga pag-uusapan ngayon dahil marami tayong tatalakayin. Papakita namin sa inyo. Sabi nga nila, numbers don't lie. Tama ba yung sinabi ko? Na hindi magsisinungaling ang numero. Yan na nga lang para maintindihan nyo, mga kababayan. Eto, mga kababayan, unahin na natin to. Meron po kasing kumakalat sa social media na sabi rito, muling nag-ocular inspection ang isang religious group sa Liwasang Bonifacio para sa gagawin nilang pagkilos. Kailan kaya ito? Ito ay pinost ni Mocha Yusun Vlog. Hindi naman sinabi rito, mga kababayan, kung anong religious group ito. Hindi sinabing Iglesia Katolika ito, hindi sinabing Protestante ito, hindi sinabing KOGC, hindi sinabing GIL, o kung ano-ano mang relihiyon, mga kababayan. Pero, mga kababayan, ang nakakatuwa, kapag sinabing religious group, ang unang nasa isip nila kaagad ay ang INC, mga kababayan. Iglesia ni Cristo raw yan, mga kababayan, ha? Yan ang, kapag nagbasa kayo ng comment dyan sa post na yan, yun ang sinasabi nila, mga kababayan. Kaya namin isinama ito na i-content, mga kababayan, para mabigyan kayo ng kabatiran. Huwag po kayong magpapapaniwala sa mga nakikita nyong pinupost sa social media na hindi opisyal na galing sa aming tanggapan ang mga pahayag, mga kababayan. Ha? Kasi po pagka may mga nagpapahayag po sa amin, sa aming tanggapan, meron po kaming tinatawag na tagapagsalita, mga kababayan. O kaya meron po kaming programa na kung gusto nyo talagang makakuha ng tama at tunay na impormasyon, tumutok po kayo sa Net 25 News and Information, mga kababayan. Diyan po kayo tumutok sa Net 25, mga kababayan. At makikinig lang kayo sa mga lihitimo, mga kababayan, na nagsasalita o tagapagsalita sa loob ng INC. Kung meron nga bang ganyan na isasagawa, pero itong mga lumalabas, sinasabi ng mga vloggers, ng mga iba't ibang social media influencer, mga YouTuber, huwag kayong magpapaniwala dyan, mga kababayan. Hindi natin alam kasi binanggit dyan, hindi naman sinabing INC yan.
malay natin kung yan ay Iglesia Katolika o kaya GIL o kaya marami naman po kasing relihiyon mga kababayan hindi lang naman po INC po kasi. Pero nagtataka kami mga kababayan, pag nabanggit religious group, ang unang pumapasok sa isip ng mga kababayan natin, INC kagad mga kababayan. Ano ba ang mayroon sa INC? Bakit lagi yung pag binabanggit niyang mga yan, laging siya ang unang naiisip ng ating mga kababayan? Hindi ba kayang gawin ng mga ibang reliyon yung pagkakaisa ng INC kaya INC kaagad ang iniisip nyo mga kababayan? Oo. Mga kababayan, yung mga ganitong lumalabas sa social media, tandaan ninyo mga kababayan, hanggat walang sinasabi ang aming tanggapan, opisyal, na pahayag ang aming tanggapan, huwag kayong magpapapaniwala sa mga nakikita at nababasa nyo sa social media, mga kababayan. Ha? Pero ito, ang tinitiyak po namin sa inyo, mga kababayan. Ito ang sinisigurado namin sa inyo. Kapag ang aming tanggapan sa pangunguna ng aming namamahala ay nagsalita at nagsabi na magkakaroon ng pagkilos, talagang kami po na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo bilang isang Pilipino rin, lubos na makikipagkaisa po kami at kami ay kikilos na parang iisang tao lamang mga kababayan. Yan ang tinitiyak po namin sa inyo. Pero sa mga pagkakataong ito, sa mga panahong ito, mga kababayan, huwag kayong maliniwala sa mga nakikita niyong pinupost ng mga vloggers, influencer, YouTuber, na magkakaroon daw anya ng ganito, malaking pagkilos, ang INC ganito, ganyan. Wala po yan. Wala po muna yan, mga kababayan. Wala pong ganyan na pinapahayag po ang Iglesia ni Cristo. Tandaan niyo po yan, mga kababayan, ha? Huwag kayong masyadong excited naman po kayo masyado. Magaling pa kayo sa... Huwag na nga, mga kababayan. Ayan. Dito tayo sa susunod na ating tatalakayin, mga kababayan, ha? Eto naman. Ayan. Nakikita niyo yan, mga kababayan. Alam niyo, ang social media ngayon, mga kababayan, sila po itong mga nagbo-boost na para nang sa ganun ay lalong maniwala, kumalat yung impormasyon sa mga tao, mga kababayan. Sila ang nagpo-post, nagpaparating sa pamamagitan ng media, mainstream media, social media, o anumang platforms ng social media, mga kababayan. Katulad nitong nakikita ninyo. Tingnan nyo to ha. Nandito na tayo sa bahagi na ang pag-uusapan natin, ano damdamin? Ano ang reaksyon ng ating mga kababayan sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa? Lalong-lalo na dyan sa Senado, mga kababayan. Ito ay pinost ng The Manila Times, mga kababayan. Nandiyan yung petsa. Ang nakalagay dito, nakikita nyo yung nasa baba, majority of Filipinos support Gatchalian's Senate leadership role. Mga kababayan, itatagalog ko lang po, karamihan daw sa mga Pilipino ay sumusuporta sa tungkulin ni Gatchalian na manguna sa Senado, mga kababayan. Tama ba yung pagkakaliwat ko? Para namang lalong yung malinaw na yung English, ginulo mo pa Kadyas ginulo mo pa Malinaw na nga, nilabo mo pa nilabo mo Mga kababayan, totoo ba itong sinasabing ito na majority daw ng mga Pilipino ay sumusuporta kay Gatchalian sa Senate leadership role niya, mga kababayan?
Eto tingnan nyo itong reaksyon. Sabi nga namin, mga kababayan, hindi magsisinungaling ang numero. Ayan. Parehas na post yan, mga kababayan. Ayan Ang nilakihan lang namin para makita nyo, ito yung una. Ayan Ayan. Manila Times yan. Ipapakita lang natin yung reaksyon ng tao. Ayan. Kayo po magsasabi, mga kababayan, totoo ba yung sinasabi ng Manila Times, The Manila Times na si Gatchalian daw ay sinusuportahan ng karamihan sa mga Pilipino sa kanyang leadership role sa Senado? Tingnan nyo yung, meron din namang nag-like. Ayan 9,500 siguro to, 9.5 Yung nag-heart, 2,100. Yung galit na galit, 955. Yung nag-care ay 151. Pero tingnan nyo yung tumatawa, mga kababayan, 79,300 ang pinagtatawanan ang post na ito, mga kababayan. Numbers don't lie, mga kababayan. Yan ang talagang reaksyon ng mga Pilipino. Alam nyo, pagka nag-post kasi ang isang pahayagan o isang media, social media, nakamasid ang mga tao. Naghahayag sila ng kanilang reaksyon. Nagko-comment sila sa mga post na yan, mga kababayan. At yan ang katunayan na mali yung sinasabi sa The Manila Times na sinusuportahan daw ng kamaramihan sa mga Pilipino ang liderato ni Gatchalian sa Senado, mga kababayan. Hindi lang yan. Marami pa, mga kababayan. Ano pa? Ito pa. Yan. Ito ay pinost mismo ng Senate of the Philippines. Oo, pinost po nila yan. Alam niyo yung admin dyan, mga kababayan, Hindi naman sa inaano natin, pero nangaano tayo, mga kababayan. Yung admin dyan ay nakikita natin na may pagkabayas po ito Oo, may pagkabayas yan. Kasi nga, mga kababayan, noong nag-hearing ang Blue Ribbon sa pangunguna ni Senator Pia Cayetano, na siya ang chairman ng Blue Ribbon at ang chairman sa subcommittee naman ay si Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan, hindi nila inere. Hindi nila ipinalabas sa mga tao, hindi yung mismong Senate of the Philippines. Meron po kasing yan, sa tuwing may hearing, sesyon o anuman ang gagawin sa Senado na pagdinig, laging naka-live, mga kababayan. Pero sa pagkakataong yan, June 4, hindi po nila inilive, hindi nila inere ang nangyaring pagdinig dyan sa Senado, mga kababayan. Kaya itong admin dyan ay talagang may pagkabayas, mga kababayan. Oo, totoo yun. Etong pinost ng Senate of the Philippines na ito, mga kababayan, tungkol sa sinasabi dito ni yung kungkundit na Senate President, acting Senate President na siya daw ang Senate President pro tempore. Let's go back to work. Magtatrabaho na ang Senado. At importante ngayon ay buo ang Senado. Yan ang mga sinasabi niya, mga kababayan, Ito ay pinost ng page nila na sinasabi ni Senator Win Gatchalian. Alam niyo kung ano reaksyon ng mga kababayan dyan? Tingnan natin. Tingnan lang natin yung reaksyon ng mga kababayan dyan. Itataas ko lang. Ayan si Senator Win Gatchalian yan nilagay pa nila yung mukha niya. Ayan mga kababayan, ito ang naging tugon, damdamin ng ating mga kababayan sa mga pinupos ngayon sa Senado. Ano ibig sabihin yan? Meron namang naniniwala sa kanya. Ito nga pagsamahin mo, malaki din to
21,900 plus 17,400. Hindi mo pa alam ito. Nag-like ito dahil sa sinabi niya na magtatrabaho ang Senado, kailangan magkaisa ang Senado. Siguro yung mga Pilipino na naniniwala naman doon sa sinasabi niya, ito siguro yun. Medyo 38,000. O mga sabihin na natin 39,000 yan. Okay? Yung galit na galit ay 1,600. Marami din to, mga kababayan. Yung nag-care, emoji ay 525. Hindi ko na alam yung nandun sa dulo. Yung nagulat. Ayan, nagulat, mga kababayan, ha? Pero napansin nyo, mga kababayan, itong tumatawa, yung emoji na yan, mga kababayan, 87,000. Ito, in-screenshot ko, matagal na yan, ha? Baka pag tinignan nyo ngayon itong post na ito sa Senado, mga kababayan, baka, na yan, 100,000 plus na yan na tumatawa dyan sa post na yan, mga kababayan. Ano ibig sabihin yan? Mga kababayan, pinagtatawanan po ang Senado ngayon dahil sa maling pag-take over ng kapangyarihan at pang-aagaw ng posisyon, mga kababayan. Yan ang totoo dyan. Maraming mga kababayan tayo na galit na galit. Hindi lang po nila nasasabi, pero nakamasid sila sa mga nangyayari sa Senado, mga kababayan. Yan ang totoo. Kaya, yung bilang na yan, mga kababayan, hindi magsisinungaling yan. Talagang marami sa mga kababayan natin dismayado na. Dismayado na sa mga nangyayari at ayaw nila. Kasi itong mga ito, meron pa nga akong nabasa doon sa Facebook eh. Oo. Sabi doon sa Facebook, noong nag-hearing daw si Senator Rodante Marcoleta, ang tinatarget yung mga magnanakaw. Noong nag-hearing daw si Erwin Tulfo, mga kababayan, the bend the law, mga kababayan, ang tinatarget ay ang mga witness. Baliktad, mga kababayan. Sa halip na busisiin yung sinasabi ng mga witness, yung mga ikinakanta nila, sinisigaw nila, ikinakalat nila na mga impormasyon, sila ang tinatarget, mga kababayan. Saan ka nakakita ng ganyan na pagdinig sa Blue Ribbon, mga kababayan? Kaya dyan pa lang, mga kababayan, makikita nyo na talaga kung ano yung totoo at kung sino ang totoo at kung sino ang nasa katotohanan, mga kababayan. Kaya nga sinisigaw ng ating mga kababayan pagkatapos ng Blue Ribbon ni Senator Marcoleta, we want the truth. Napakaraming mga tao sa labas ng Senado nagpapahayag ng kanilang suporta kay Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Yan ay mga ilan lang itong mga post na ito. Napakarami sa social media, tumingin kayo, mga kababayan. Hindi magsisinungaling ang numero. Ano pa? Ito pa. Tinan nyo to, mga kababayan, ha. Ito. Tinan nyo dyan, mga kababayan, sa taas, itong sa left side, sa taas. Tinan nyo, pagka si Senator Alan Peter Cayetano nagla-live, at yung mga isinagawa po nilang live sa isinagawang Blue Ribbon hearing tungkol dyan sa flood control. Tinan nyo, milyon ang nanonood, mga kababayan. Milyon, mga kababayan. Anong ibig sabihin yan? Mas gusto ng tao. Alam nyo, mga kababayan, pag hindi ka nila gusto at ayaw sa'yo ng tao, hindi sila manunood sa'yo, yun ang totoo. Pero pagka ikaw ay nagugustuhan ng mga tao, konting live mo lang, konting salita mo lang, konting post lang sa social media, sumusunod sila sa'yo, nakasubaybay sila sa'yo, at isineshare nila yung iyong mga post. Ganon pag gustong-gusto ka ng mga tao. Diyan mo mapapansin, mga kababayan. Pero mga kababayan, sabi ko nga nung nakaraan, yung nangyaring Blue Ribbon ni na Senator Marcoleta, milyon ang nanood, mga kababayan. Samantalang nung nagkaroon nito ng Blue Ribbon ang members ng Bend the Law, 12,000 lang, mga kababayan, ang nanood.
Ang iba doon, mga kababayan, mga trolls pa. Mga trolls. Mga kababayan. Ganyan ang diferensya. Kaya hindi mo mapapasinungalingan talaga ang numero, mga kababayan. Ano pa? Ito pa. Meron pa ba? Ito. Yan. Isama na natin ito, mga kababayan. Oo, hindi ko na sana tatalakayin ito Pero para sa inyong kaalaman na rin, mga kababayan, itong si Senator Risa Hontiveros ay nagladlad na, mga kababayan. Oo. Nagladlad na ng kanyang hangarin na siya ay tumakbo bilang presidente sa 2028, mga kababayan. Oo. Siya ay sinuportahan ng nationwide campaign Risa na ipakita ang tatag ng Pinoy in support of 2028 presidential candidacy of Senator Risa Hontiveros at bahay ng alumni UP Diliman. Isipin nyo, mga kababayan, ang University of the Philippines ay sinusuportahan ang kandidatura ni Senator Risa Hontiveros sa 2028, mga kababayan. The campaign advocates honest governance, social justice, democratic reforms, and compassionate leadership. Ayan Ayan ay balita yan. Ito, lagi akong kinakapiret nito Hindi na natin sasabihin kung sino balita yan. Basta't yan po ang sinasabi dyan, mga kababayan. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Napakarami daw po ang sumusuporta kay Senator Risa Hontiveros sa kanyang kandidatura sa 2028 presidential election, mga kababayan. Gaano karami? Tingnan natin Ayan yan. Ayan Ang dami nga nila, mga kababayan. Sa UP yan sa UP. Mga kababayan. Ito reaksyon ng mga tao. Yan ang reaksyon ng mga tao. Mga kababayan. May mga nagla-like naman, may nag-heart, may galit na galit, 274, 240. Pero tinan nyo yung tumatawa, mga kababayan, 38,900. Pagsamahin mo na itong like at saka heart, parang kulang-kulang yung butal sa 3, yung 8,000, malapit na po Ibig sabihin, mga kababayan, hindi rin ito pasok sa panlasa ng ating mga kababayan. Hindi natin sinasabing mahina, pero sa ganitong klase ng reaksyon, mga kababayan, dyan mo malalaman kung gusto ka ng tao o hindi. Yan ang napakasimpleng luhoy ka dyan, mga kababayan. Kailangan mo, Senator Risa Hontiveros, para ikaw ay siguro para tumaas yung kumpiyansa, pagtitiwala ng tao sa iyo, subukan mong magsalita tungkol sa korupsyon. Yan. Subukan mong mangusig ng mga korap na mga nasa pamahalaan. Subukan mo na tirahin, banatan mo yung mga nagnakaw sa kabangyaman ng ating bansa. Sigurado, tataas ang rating mo, mamahalin ka ng mga tao. Pero kung hindi ka nagsasalita sa korupsyon, lalong-lalong sa flood control, dahil sa mga nakaraan, isa ka rin sa mga nababanggit na tungkol dyan sa issue sa PhilHealth, wala talaga. Wala. Siguro ang mangyayari lang dyan, kailangan magkaroon ng himala para nang sa ganun ay magkaroon ka ng maraming taga-suporta, Ma'am Risa. Himala ang kailangan mo, Ma'am Risa, himala. Ayan Okay. At dito na tayo ngayon, mga kababayan, sa pag-uusapan natin. Ito, binira ni ito Ito. Dito na tayo, mga kababayan, kay Muntulpo. Kilala nyo si Muntulpo, mga kababayan? Oo, yung si Muntulpo, yung, hindi ba ito yung yung doon sa airport na, yung sa nangyari sa airport, siya ba yun? Siya ba yun? Yung binugbog ni Kunyata to, ni Claudine Barreto ba yun?
At saka ni Remart Santiago. Oo. Yung nagka-black eye ito dahil sa away sa airport Mga kababayan. Binira niya si Senator Marcoleta. Oo. Anong sabi ni Tulfo kay Senator Marcoleta, mga kababayan? Pakinggan natin. Tingnan mo na yung Ayoko sa yung sarili niya dahil yung Diskaya may usapan kayo. Kaya masyado mong pinipilit yung sarili mo dahil gusto mong meron kayong usapan ni Diskaya. O, kaya huwag ka masyadong tingnan mo muna yung muta sa mata mo bago ka tumingin sa muta ng iba. Ayan tingnan mo daw muna yung muta sa mata mo bago ka tumingin sa muta ng iba. Yan ang sabi ni Senator. Yan ang sabi ni Moon Tulfo, mga kababayan. Ginoong Moon Tulfo, dapat ikaw ang tumingin sa mata mo. Magaling na ba yan? Yan ba ay naghilom na ba yung black eye mo? Baka ikaw ay hindi pa nakakatingin sa mata mo, tingnan mo mabuti, baka mayroon pang lamat yan dahil sa suntok na tinanggap mo kay Remart Santiago. Isipin mo, mga kababayan, na meron daw usapan si Senator Rodante Marcoleta at sa mga Diskaya kung ano-anong kwento ang sinasabi nito. Mga kababayan, na wala namang sapat na basihan, mga kababayan. Itong Tulfo na to, mga kababayan, wag kayong ibang klase din itong taong ito, mga kababayan. Hindi mo maintindihan kung ano ang prinsipyo na ipinaglalaban nito. Ang alam ko lang, mga kababayan, kung sino yung nasa kapangyarihan, doon sila kumakapit at dumidikit. Yun ang malinaw dyan, mga kababayan. Pero yung pagsabihan mo, si Senator Rodante Marcoleta, na mayroong usapan sa Diskaya, nakakulong na nga si Diskaya Ano ba ang gusto nyong mangyari? Pero mga kababayan, mag-abang kayo. Sapagkat itong si Carly Diskaya ay nagalit na, mga kababayan. Oo. At sabi niya, total, nakakulong na ako. Hindi nyo naman ako tinulungan. Sa panahon kayo ay ginagamit nyo kami, nagpagamit kami sa inyo. Yun ang pagkakamali namin. Pero ngayon, hinahayaan nyo na lang akong makulong. Damay-damay na ito. Yun lang sabi ni... Meron daw siyang 150. Papangalanan pa, mga kababayan. Yan ang aabangan po natin, mga kababayan. Damay-damay na ito, sabi niya, mga kababayan. Etong si Moon Tulfo, mga kababayan, ano rin to ito? Isa ring duwag ito, mga kababayan. Opo. Isa ring duwag ito. Oo. Kung talagang matapang ito Claudine Barreto lang Claudine Barreto lang ang katapat nito. Napakalaking tao, napakaliit ni Remart Santiago, pero linagyan niya ng, alam niyo yung duhat, itim yun Tinamnan ni Remart Santiago yung kanyang kaliwang mata, kanang mata ng duhat, mga kababayan, kaya nangitim. Oo. Nagka-black eye. Ang tapang-tapang ng mga ito. Sabi ni Erwin Tulfo, subukan nyo maghiring-hiringan dyan, sabi niya. At ipahuhuli ko kayo, ipapa-aresto ko kayo. Kung hindi kayo kayang arestuhin ng usa, ako mismo ang pupunta sa inyo at huhulihin ko kayo, bibit-biting ko kayo, kukwelyuhan ko kayo. Yan ang mga tirada. Pero mga kababayan, matagal na rin ako nanonood sa mga balita. Sa edad kong ito, mga kababayan, wala pa akong nabalitaan na kwinelyuhan, kinaladkad, binitbit ng mga Tulfo, mga kababayan. Ang nabalitaan ko, mga kababayan, at napanood pa, ay nabugbog
na black eye, nagkaroon, nabugbog, nagulpi, natulpo, na siya nga itong nakikita nyo sa screen na si Muntulpo. Yan ang nabalitaan natin, mga kababayan. Kung akala mo kung sino kang makaakusa, mayroong usapan daw si Diskaya at si Senator Marcoleta, di dapat sinabi mo, ano yung usapan? Sabi mo yung usapan, ano pinag-usapan? Sige nga, hinahamon ka namin. Ikaw, Muntulpo, Boy Black Eye. Sabi mo nga, ano ang pinag-usapan? Pero ang tinutumbok kasi nito, parang pinalalabas niya, mga kababayan, nitong tulpong ito, na mayroon silang usapan para ng, parang paglilihis na naman ito Panlilin lang na naman, dadalhin na naman ng taong ito, ang mga kababayan natin sa kalituhan, mga kababayan, yan ang totoo. Oo. Para nang sa ganun ay mailigaw ang utak, isip, at pananaw ng ating mga kababayan. Kaya itong mga ito, mga broadcaster na ito, si Boy Black Eye, mga kababayan, kaya nagsasalita ng ganyan yan, mga kababayan. Pagsabihan mo yung mga kapatid mo, yun ang dapat mong gawin. Sabi mo sa mga kapatid mo na medyo bawas-bawasan nila ang pag-inom ng Robos. Yan ang sabi mo. Pera ng taong bayan, tax ng mga mamamayan. Ang ipinambabayad po nila sa mga Viva Max. Yan ba? Oo. Daming dinadala daw. Pagsabihan mo, medyo kung ginagawang oras-oras, sabi mo, 3 times a day na lang yung Robos, 3 times a day na lang. Ginagawa yatang maintenance Ginagawa yatang parang candy na lagi-lagi na lang. Kaya napapabalita lumalabas tuloy yung mga dinideliver na hindi lang maleta, kundi pati mga babae. Pagsabihan mo sila, ikaw Muntulpo, hindi yung kung ano-ano sinasabi mo kay Senator Rodante Marcoleta para pasamain lang siya sa imahe ng mga Pilipino at ng mga kababayan natin. Kilala na namin kayo. Alam na namin ang takbo ng utak nyo. Hindi nyo na kami malilinlang. Hindi nyo na kami maluloko. Boy Black Eye. Mga kababayan, yun lang. Napag-usapan lang natin yung mga bagay na yan para lang sa ganun, kahit papano, brown out dito sa amin. Walang kuryente, sa totoo lang, mga kababayan. Pero pinilit namin na makapag-content para lang sa ganun ay kahit papano ay meron naman kayong mapanood kahit na magulo lang yung ating vlogs. Pagtyagaan nyo na. Ang importante, mga kababayan, napanood nyo si Muntulpo, ang Boy Black Eye ng Pilipinas na may sinasabi. At kung ano-ano ang sinasabi tungkol kay Senator Marcoleta na wala namang sapat na basihan, gusto lang lituhin, gusto lang linlangin, gusto lang paniwalain ng mga tao na may sinasabi daw at may pinag-usapan daw si Diskaya at Senator Marcoleta. Kilala na namin kayo, bistado na yung mga style nyo. Mga kababayan po namin, Luzon, Visayas at Mindanao, huwag kayong magpapaniwala sa mga taong ito, yung mga nagsasabi ng kung ano-ano tungkol kay Senator Marcoleta. Lahat ng yan ay pawang mga kasinungalingan lamang, mga kababayan. Walang katotohanan yan. Mga kababayan po namin dyan sa abroad, mga OFW na patuloy po na sumusubaybay sa ating programa. Mga kababayan, mga kapatid, lagi namin po itong sinasabi, nasaan man po kayo, ano man ang inyong ginagawa, lagi po kayong mag-iingat.